Hello, good morning mga garden. So Mr. Hardy Rungguros. So ngayong umaga nandito na po tayo sa ating garden para gawin po natin yung building up of our soil. So at the same time, magdadagdag po tayo ng mga mulch material para po makontrol po natin yung pagtubo ng mga damo dito po sa ating munting garden. And at the same time, so madagdagan yung fertility ng ating lupa o ating garden. So kung interesado kayo sa ganitong uri ng content, tara, samahan niyo po ako. So makikita po natin malinis na po dati. Malinis na po yung ating garden plot. Pero hindi talaga may iwasan na muling tutubo yung mga damo, no? So yan. So kaya ang gagawin po natin, tatakpan po ito natin ngayon ng mga cut grasses, no? Yung ating malinis na po na garden plot, tatakpan po natin ito ng mga cut grasses tulad niyan. Kukunin po natin lahat ng ating cut grasses at ilagay po natin dito sa gitna para po magsilbing mulch material para po sa ating pananim na talong at ng ating pipino. So, yan ang ating gagawin ngayong umaga. So, alam naman po natin na yung mga damo, pag nabulok sila ay magiging good source ng organic fertilizer. At pag natakpan po natin yung lupa ng sabi natin ng mga damo, makapal na damo or cut grasses, so mapepreventa po yung pagtubo ng damo. Yan po yon. So kaya yung gagawin po natin ngayon, papatabayin natin yung lupa at the same time, ikokontrol natin yung pagtubo ng mga damo dito po sa ating taniman ng pipino at ng ating talong. So yan. So ayan po, patuloy na po tayo sa ating activity. Ito po yung ating mulching, no? And rebuilding up of the soil. So magdadagdag po tayo ng mga cut grasses para po matakpan natin yung mga puno ng ating mga pananim. Ito po yung tinatawag natin na mulching using organic material. Nakita po natin, maganda na po yung sabi natin area na natakpan po natin ng mga damo. Yan. So, makita po natin, maganda na po yung area na nalagyan na po natin ng mga damo. Sa pamamagitan po nito, mamomodify na po yung temperatura. So, ibig sabihin, palaging malamig yung ilalim ng lupa dahil po natakpan po natin ito ng mga cut grasses. At talagang hindi na po makakatubo yung mga damo dahil makapal po yung inilagay natin na organic mulch material. At malilimit na rin yung ating cultivating activities dahil hindi na po tayo mag-cultivate dahil siyempre wala na po ng damo. So yon ang advantage nitong pag-apply nitong organic mulch material. At another one, hindi na rin ma-expose yung root system ng ating mga halaman sa sobrang tindi ng init ng araw, especially pag umulan. Na-erode yung lupa, so nagsisipaglabasan yung mga ugat nitong ating mga pananim. So kaya po talaga dapat matakpan po natin ng mga covering material katulad po nitong ginagamit natin ng mga organic mulch material. So asahan po natin na next cropping season, itong mga inilagay natin ngayon ng mga sabi natin, mga cut grasses ay mabubulok na rin. At pwede na po nating ihalo o incorporate sa lupa para mapatabanan natin ang lupa. So bawas gastusin na rin po sa pagbibili ng inorganic na mga pataba. So yon. So kaya malaking kapakinabangan ang gumagamit nitong organic mulch material sa mga taniman. So yun po.
At karagdagang benepisyo ng mulch material ay sabi natin, mapapaganda natin yung quality ng mga product o bunga nitong ating mga halaman sapagkat ang kanilang bunga ay hindi sabi natin magtatouch sa ground. So hindi po maglalapag sa lupa yung mga bunga nitong ating mga pananim. Kaya malinis talaga ang magiging mga produkto na makukuha po natin mula dito sa ating dito po sa ating garden na in-applyan po natin ng organic mulch material. Yan. So, of good quality product ang inaasahan natin na mapoproduce natin mula po dito sa ating garden na meron po ng mulch material. So, pwede din po tayo gumamit ng plastic mulch. Only that na ngayon, nagsitaasan yung presyo po ng mga bilihin. So, mas lalo na yung plastic mulch. So, siguro nasa 1.5 na ngayon yung isang roll. So, kaya hindi na po kaya ng ordinary people, no? So, kaya pagtiyagaan natin na gamitin itong mga organikong pataba sapagkat malaki po ang pakinabang nito sa ating mga garden. Yan. So mga ka-hardin, ubos na po yung ating supply ng ating cut grasses. Kaya pupunta na po tayo doon sa ground para doon maghagilap o maghanap ng mga sabi natin damo na gagamitin po natin as mulch material dito po sa ating garden. So, yun, lilipat na po tayo ngayon ng location. Ngayon po, dito tayo maghahagilap ng mga sabi natin mulch material sa ground. Dahil bagong sabi natin bagong grass cut itong aming ground, dito tayo maghahagilap ng mga mulch material, organic mulch material. Titipunin po natin itong mga cut grasses at i-apply natin doon sa ating plantation. Kunin po muna natin lahat. Nakapag-ipon na po tayo. Yan. So, nakapag-ipon na tayo ng mga cut grass. So, dito naman tayo.
Rami-rami na yung ating nakulik na mga cut grasses. Kaya hakotin na po natin to mga ka-harden. At nang mailipat na po natin papunta po sa ating mga pananim. Yan. Yan po bali mga ka-harden. So bali ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit kailangan natin takpan yung ating lupa ng sabi natin mulch material. Kasi po marami po ang sabi natin nagiging masamang epekto nitong pabago-bagong takbo po ng panahon. Tulad po nito, pakikita po natin. So dahil po sa tag-ulan, no, pagbuhos ng malakas na buhos ng ulan, nagsilitawan lahat po ng mga root system nitong ating mga pananim po na pipino. Yan. So, makita po natin. Kaya po dapat mag-apply po tayo ng organic mulch material para po matakpan natin ang garden ng covering material na kung saan siya yung nagpo-protect para po mayroon yung topsoil nitong ating garden. And at the same time, so nakakatulong po ito para mamodify po yung temperatura o temperature. So kasi po pag nakubiran po natin yung buong area, so panay malamig na po yung ilalim ng lupa, hindi na po siya init despite na mainit ang panahon. So and at the same time, gaya ng sinabi ko kanina, so bali mapabawasan na rin po yung ating gawain sa pagdidilig ng ating halaman kasi nga po na-recycle po dito ang tubig. So ibig sabihin po nito,
So sa panahon po na mainit ang panahon, mag-evaporate yung tubig, pero hindi siya matutuloy kasi po ito ay matatrap itong ating mga covering material. So the covering material will be the one responsible to hold water. Pagkatapos po noon, pag naglamig uli ang panahon, babalik na naman uli sa lupa yung tubig. So, na-recycle po natin ang paggamit ng tubig. Yun po yun. So, and in the long run, so as a summary, ibig sabihin po, pag nagamit po tayo ng mga organikong pataba, tulad nitong paggamit natin mga mulch material, so nasa-recycle po natin yung fertility of the soil. Nagagamit po natin yung lupa ng paulit-ulit na hindi na natin kailangan magdagdag pa ng mga commercial fertilizer o commercial na mga pataba. So yan yung kagandahan pag talagang nagdadagdag tayo ng mga organikong pataba tulad po nito. Kasi pag nabulok itong ating ina-apply ng mga mulch material, organic na mulch material, magiging good sources po siya ng organic fertilizer. And talagang mapapataas natin yung lupa kasi pag nabulok ito, additional po siya na sabi natin soil particle na kung saan po mag-build up po natin yung lupa. So tataas po yung lupa at hindi bababa at hindi po compact yung ating mga lupa. So I hope guys meron kayo na natutunan para po sa ating morning video para po sa umagang ito. So yan. So maraming salamat po sa inyong panunood. Patuloy po tayo kasi hindi pa po tayo tapos. Tatapusin po muna natin yung pag-cover nitong ating isang garden plant. So ito na po guys ang ating finished product dito po sa ating applications of organic mulch. Yan po, makikita po natin yung ating mga cut grasses, inilagay na po natin in between dito po sa ating pipino at sa ating eggplant. So dito po talagang sure to sure na po na may iwasan na po natin yung pagtubo ng mga damo dahil medyo talagang may kakapalan itong ating mulch material na inilagay po dito sa ating garden. So guys, kung nagustuhan niyo yung ating content para po sa umagang ito, huwag kakalimutang i-like, i-share. At sundan na rin po ako sa aking YouTube channel at Hardney Rongoros, sa aking Facebook page at George T. Rapsing Farm at sa aking Facebook account at George T. Rapsing. So at mag-iwan na rin po ng comment at para po malaman natin kung taga saan po kayo. So taga saan kayo para malaman po natin kung sana po nakakarating yung ating mga video. So po guys, makita po natin mga kahardin, may bunga na po. Nagsisimula na pong mamunga itong ating tanim po na pipino. So yon. Yan. So hanggang dito na lang po mga kahardin yung ating video para po sa umagang ito. See you again in my next video. Bye bye. God bless you all and follow for more. Bye bye.